Paano hindi ma-scam sa mga staycation? Hi, I'm Wilma and I am the unit operator of Tapisaw Suite, a staycation with bathtub in QC. Hindi ko nakikita sa mga Facebook groups na na-scam. Usually, yun yung mga looking for staycation, tapos nagpo-post ng kung magkano lang yung price nila. For example, 1,000 only for 2 packs, ganyan. Ang dami nagko-comment. So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng nagko-comment doon ay scam. Pero tuturuan ko kayo as a guest or a customer kung paano nyo mas-spot kung scam ba ang isang ang isang staycation. So, para hindi ka ma-scam, number 1, check mo yung average price nung mga staycation dun sa area na gusto mo. For example, you want to book in Azure, yung merong wave pool na parang mukhang beach yung pool nila. So, usually ang mga price dun around 2,000, 2,500, ganun yung mga range per night. Kung ang price na offer sa'yo is too good to be true, then probably it's not true. For example, kung ang quote lang sa'yo 1,000 pesos. Pag 1,000 pesos lang yan or 1,500, kabahan ka na kasi probably hindi yun totoo. Ako personally, kung na-compute ko yung per day na income ng isang unit owner, kung 1,000 pesos yun ang ibibigay yan, abonado pa siya. Kasi ang cleaner, 500 pesos na. Tapos may mga amortization or rent, condo dues, electricity, water, internet, Netflix, tapos may amenity kit ka. Kung 1,000, lugi na talaga si owner niyan. Kung 1,500, mga alanganing kumita. Kung ako sa isang transaction, hindi ako kikita, hindi ko na lang siya i-offer. Kasi magsasayang lang ako ng oras at pagod. Diba? So, if the price is too good to be true, then probably it's not true. Kung wala pang budget, ay ipon muna or hanap ka ng mga location na mas mura yung mga Airbnb. Ayan, second one is check mo yung listing kung existing sa Airbnb. Kahit hindi ka doon mag-book sa Airbnb, usually kasi sa Airbnb mas mahal kasi may cleaning fee and admin fee ng Airbnb. I-ask mo si host kung nakaka-PM ka sa kanya kung existing ba yun sa Airbnb. Check mo muna yung Airbnb listing nila kung may mga reviews na, ganon, and kung ano yung common na reviews ng mga customers. So, yung third one, kung direct kang nakikipag-usap sa tao, pwede kang mag-ask na mag-video call kayo. Ask mo yung host kung willing siya mag-video call para ma-verify mo na totoong tao siya. Gusto mo na ring manigurado, screen record mo habang nag-video call kayo para may proof ka. Usually, pag scammer, di naman na magpapakita ng mukha yan kapag sinabi mong gusto mong mag-video call. Ang next tip ko, since uso naman na sa TikTok yung mga nagvo-vlog ng staycation, so check mo na rin yung unit nila kung may mga content creators or yung mga totoong tao na nag-review or nag-post ng video ng unit na yon. And kapag kinutuban ka na hindi to legit, ay huwag ka na mag-proceed kasi trust your instinct. Hindi natin maintindihan minsan ang instinct natin, pero God-given ability to discern what is not right. In Tapisaw Suite, hindi nyo na kailangan mag-video call kasi ito na mismo ang mukha na makikita nyo. Yung mukha namin yung nasa page namin, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, and even sa Airbnb para makita nyo na totoong tao kaming nag-ooperate dito sa unit. If you want to book, you may check our bio for the link in Airbnb or PM us so that we may assist you. Maraming salamat!